Hello everyone. So we're going to have our review for chapter 3. So chapter 3 is all about equilibrium, no? Okay, so let's start. So ito importante to ha. Kapag tayo ay nasa equilibrium, okay, automatic class, ang una mong gawin, kailangan mong i-drawing yung free body diagram. Okay, so sa pagka-construct ng free body diagram, so ito pa rin yung steps natin. Una, kailangan mo siyang tanggalin sa support yung body. Yan ay applicable kapag yung FBD na kinukuha mo ay FBD ng parts. Okay, and then yung second step natin dyan, ilalagay mo yung applied forces, and then ilalagay mo yung support reactions, and then ilalagay mo yung mga relevant angles and dimensions. So yung relevant angle, ina-applyan kapag may mga forces na naka-incline. So kinukuha mo yung angle ng force na yon either from the horizontal or from the vertical. And take note, kapag FBD ng entire structure, yung kinukuha mo, okay, so dinidisregard na natin actually yung step 1, no? And then yung applied forces nilalagay pa rin natin. And then yung support reactions, take note class na kapag FBD ng entire structure, only the support reactions from external supports will be shown. So yung mga reaction mula dun sa mga internal supports, hindi siya may include. Again, paano mo malalaman kung external support? Kung yung support na yon wala nang iba pang support na nagsusupport sa kanya. So external support yon. Okay? So yun lang yung dapat makikita ng mga support reaction sa FBD ng entire structure. Okay? Be reminded of that. Now, also remind yourself class ha dito sa iba't ibang types ng supports natin kasi yung step 3 dun sa pagka-construct ng FBD, yun actually yung very crucial kasi ikaw talaga yung mag-a-assign nun or maglalagay noon, no? Okay, so anim yung supports natin dito pero i-disregard mo na tong surface with friction kasi meron tayong separate na discussion para dyan. So meron tayong 5 supports dito. Okay, so for each and every support, ito yung 4 na questions na kailangan mong sagutin. So ano yung reaction, no? Or ilan yung reaction, ano yung reaction, saan ina-apply yung reaction, and paano ina-apply yung reaction. Okay, so sa unang support natin, ito ay flexible cable or tali, okay, rope, okay, cord. Okay, so ang sagot dun sa tanong na ilan yung reaction niya, isa. Okay, ano yung reaction niya? Tension force. Okay, ngayon saan ina-apply? Ina-apply siya along the cable. So kung ito yung inclination ng cable, dyan din ina-apply yung tension force. And paano siya ina-apply? It is always pull. Lagi siyang pahila. Okay, so that's the first one. The second support naman ay frictionless surface. Actually, ang frictionless surface at roller support ay magka-equivalent lang, no? So both of them, ang reaction nila ay isa. So ano yung mga reaction nila? Pareho sila na ang reaction ay normal force. Okay, so saan ina-apply yung normal force? Ayan, dun sa point of contact, para dito sa case na to, sa point of contact ni body at saka ni surface. Dito naman kay roller, sa point of contact ni roller at saka nung surface. So doon ina-apply. Okay, ngayon, paano siya ina-apply? It is always perpendicular dun sa surface. Okay, the next support natin is yung pin support. So yung pin support, ilan yung reaction niya? Laging dalawa. Okay, so ano yung reaction niya? Laging isang horizontal at isang vertical. So saan ina-apply yung reaction? Doon na mismo kay pin. Okay, paano siya ina-apply? Ikaw yung mag-a-assign ng direksyon. So i-analyze mo yan base doon sa mga given applied forces. So be reminded na nagkakaroon lang ng reaction kapag may applied force. Okay? Anyway, sige. So yung huli naman na support natin is fixed support. So yung mga fixed support naman, ilan ang reaction nito? 3. So ano-ano yung reactions na yon? Una, yung horizontal at yung vertical reaction. And then meron din tayo nung tinatawag na moment reaction or couple reaction. Okay, so saan ina-apply ito doon na rin mismo kay fixed support and paano siya ina-apply? Ikaw rin yung mag-a-assign. Again, i-analyze mo yan kung ano yung dapat maging direction nila or rotation nila base doon sa mga ina-apply na forces or action. Okay? So be reminded of the different types of support and yung mga corresponding reactions na meron sila ha. Okay. Now, para dun sa equilibrium ng concurrent force system, so generally, dalawa lang yung equilibrium equation na pwede natin gamitin. Take note ha, in total, 3 yung equilibrium equations natin. Summation ng forces horizontal equal to 0, summation ng forces vertical equal to 0, tsaka summation ng moment equal to 0. Pero kapag concurrent force system, dalawa lang dun yung nagagamit natin. Summation ng forces horizontal equal to 0, tsaka summation ng forces vertical equal to 0. Okay, ngayon kapag concurrent force system, since dalawa lang ang equilibrium equation, dalawang
unknown lang yung kaya nating ma-solve. Okay, ngayon tatlong solutions yung pwede mong gamitin dito. The first one is yung conventional. So this is actually the conventional wherein yung horizontal axis dito will be the x-axis, or yung x-axis yun yung horizontal na conventional axis natin. And then yung vertical axis naman natin, yun yung conventional na y-axis natin, which is pa-vertical siya. Okay, so usually dito sa ano natin, unang solution natin, nagkakaroon ka dyan ng dalawang equation para ma-solve yung dalawang unknown. Okay, and then para naman dun sa ikalawan na solution natin, ito naman yung rotation of axis. So kung ayaw mong gawin yung unang solution na kailangan pa ng dalawang equation, para ma-solve yung dalawang unknown. So dito sa rotation of axis, pwedeng kahit isang equation lang, makapag-solve ka na ng unknown. So ang ginagawa dito, niro-rotate yung axis. Tama, ang technique dyan, yung isa sa mga axis, inilalagay mo sa isa sa mga unknown forces. And then ang gagawin mo doon, kailangan mong kunin yung angle ng mga forces mula doon sa panibagong x at y axis na ni-rotate mo. And then you have to start ng pagsasummation ng forces with respect doon sa axis na hindi mo doon nilagay yung unknown. Kasi kapag yun yung ginawa mo, meron ka makukuha doon ng direkta. Okay, yun yung second solution natin, rotation of axis. And then yung ikatlong solution naman will be the force triangle. Yung force triangle, ito limited lang ito sa mga concurrent force system na tatlo lang yung forces. So basically, ang ginagawa mo dyan, tinitip to tail mo lang yung tatlong forces hanggang sa mabuo yung triangle, ma-establish mo yung mga interior angles, and then pwede mo na yung gamitan ng mga formulas natin for triangle para ma-solve yung mga sides niya, no? So pwedeng yan ay gamitan mo ng sine law, pwede rin cosine law, depende dun sa triangle, depende dun sa problem. Okay? So ito yung mga solutions para sa equilibrium ng concurrent force system. Mag-start tayo mag-solve ng sample problem. Okay. So this is the first sample problem. So we have here a cylinder weighing 850 pounds. Okay, so this is held against a smooth incline by means of the weightless rod. Okay, determine the force P and N, okay, exerted on the cylinder by the rod and the incline respectively. Okay, so as you can see dito sa problem na ito, okay, pinapa-determine dito yung force P tsaka force N. Okay, na ine-exert daw ni rod. Okay, ito yung force P at saka yung ine-exert ni incline. So si incline actually, 'di ba ano 'yan? Para yan smooth surface na ang pino-provide niyan na support reaction actually ay normal force. So itong N na to, actually normal force yan na pino-provide ni uh, frictionless surface, yung naka-incline na surface dun kay cylinder. Okay, ngayon alam mo na reaction yan. Tama. So again class, kapag reaction yung hinahanap sa problem, alam mo agad ito dapat ay equilibrium. Okay, so since this is under equilibrium, ano una mong gagawin kapag equilibrium siya? Una mong gagawin class, i-drawing mo yung free body diagram ng body. Okay, so ito yung scenario natin dito. Meron tayong cylinder, ito yun. Ang timbang niya 850 pound. Tapos meron sa kanyang kumbaga nakasuporta na rod, and then doon sa rod na yun ang ina-apply na force ay force P. Okay? So, and at the same time, itong cylinder na to, nakapatong siya dito kay incline. Okay, so kapag dinrawing mo yung free body diagram nito, so sundin mo lang yung 4 na steps natin. Yung unang step, tanggalin mo siya sa support, pero wag na kasi pwede naman na entire structure na yung i-drawing mo. Second step, ilagay mo yung applied force. So yung mga applied force natin, yan yung weight. Okay, so yung weight ng cylinder natin, so ang ang weight, inilalagay lang natin yan dun sa center of gravity nung body. So ito ay para dun sa cylinder ha. So yung weight niya ay 850 pounds. So inilalagay natin yan vertically downward. So ito yung 850 pound. Okay, so yan yung applied force natin. Third step natin, ilagay mo yung support reaction. By the way, ito palang force P na to, para na siyang nag-a-act din as we can say na in-apply na force, no? Si force P kasi yan yung tumutulak kay rod para masuportahan itong si cylinder. So basically para lang din siyang in-apply na force, no? Yung force P na yan, okay? Ngayon yung pangatlo natin na step, ilagay natin yung support reaction. So yung support reaction natin dito, basically yung since nakapatong si cylinder dito kay surface. Okay, so magpo-provide ng support reaction si surface. Tama. So kapag frictionless surface, again, ano yung natin diyan? Ilan yung reaction? Isa. So ano yung reaction? Normal force. Saan siya ina-apply? Ina-apply siya sa point of contact. Paano siya ina-apply? Perpendicular sa
surface. So pangalanan natin itong N. So ayun na nga mismo yung binanggit din sa problem, N yan. Okay? So ito ay perpendicular dun sa surface. So yan na yung sa third step natin. And then fourth step natin, ilagay mo na yung tawag dito, yung relevant angles or dimensions. So yung relevant angle, kailangan yan kapag meron kang force na naka-incline. So dito actually may mga forces tayo na naka-incline. Una, si P. Si P actually ay nakalagay naman dito. Ito ay horizontal axis. So from the horizontal axis, siya actually ay 12 degrees. So naka-incline siya, no, ng 12 degrees from the horizontal. Ngayon, yung normal force natin, kailangan din natin ito kunan ng angle either from the horizontal or from the vertical. Pero kapag ganito, class, di ba, may technique na tayo. Ang technique natin dito, kinukuha natin yung angle na yan from the vertical. So alam mo, class, na itong angle ni normal force mula kay vertical, alam mo, class, di ba, na ito ay 60 degrees kung ano tong angle na to. Tama? Okay, sige. So bukod dyan, dimensions, actually concurrent force system to, wala tayong mga dimensions na kailangan dito. So ito, class, ay concurrent force system kasi kapag in-extend mo yung line of action niya, ayan, no, sila, magtatagpo sila, tama, sa isang point, which is dito sa point na to. Okay? Ngayon, dyan sa nabuo na concurrent force system na yan, okay, again, pinapahanap si force P tsaka si force N. Okay? Di ba, class, kapag concurrent system, force system, dalawa yung equilibrium equations natin. So dalawa yung pwede nating masolve na. So kaya nating masolve yan, yung P at N. Okay? So para dito sa problem na to, class, ganito, no? Para hindi ka malito sa mga ganitong klaseng problem. Class, actually pwede mong ilipat yung mga forces natin na to sa Cartesian plane para hindi ka mahirapang tingnan. No, kumbaga, kapag nilipat mo siya sa x at y axis, okay, let's say ito yung x-axis, ito yung y-axis. Okay, ang gawin mo lang dito, class, tingnan mo yung mga angle ng mga forces from either the horizontal or from the vertical. And from that, dun mo sukatin para mailipat mo dito. Pero dito, unahin mo siguro yung mga forces na either vertical or horizontal lang. Like yung 850, vertical lang to, di ba? Kasi pwede mo na siyang ilagay dito agad. So, pwedeng ganito mo siya ilagay. Diba? Pero actually, principle of din naman, transmissibility or pwede rin naman na para lang magandang tingnan siya, pwede mo rin naman siyang ibaba. Pwedeng dito mo siya ilagay. Okay? Kasi usually ganyan yung nakikita natin ng mga concurrent force system, di ba? So ito ngayon ay 850 pound. Okay, ngayon si P, inspect mo si P. Si P, class, ay 12 degrees from the horizontal. So kung i-drawing mo siya actually, parang ganito yung drawing niya. Ito si P. So ito si P. So from the horizontal, ilan yung degrees niya? 12. Actually, pwede mo siya dito din i-drawing ha kung baka nalilito ka ganyan. Pero yun nga, para magandang tingnan lang, dito natin ilagay. Kasi usually ganyan nga yung pagkakadrawing kapag mga concurrent force system. Okay? Sige, wala namang problema dyan. Kasi nga concurrent naman sila. Na-extend na mga line of actions niyan. Tama? Okay, so 12 degrees from the horizontal, si P. Okay, and then lastly, si force N. Si force N, pwede mo naman siya na dito i-drawing na ganyan. Na from the vertical, 60 degrees siya. Okay, pero pwede mo rin naman siyang ilipat dito ha, para lang, again, magandang tingnan. Okay, so ito ngayon yung N. So from the vertical, di ba kung 60 to, ito din 60. Ayan na, yan i-drawing. Delete ko yung nandun sa baba. Delete ko to. Ayan na yung concurrent force system natin. Ngayon na nabuo mo na yung concurrent force system natin, okay? Plus, meron tayong tatlong solutions dito para ma-solve yung dalawang unknown. So, yung the first solution, yun yung conventional. Okay, so pwede mo namang gamitan to ng conventional. Kumbaga, sige, try natin gawin. So, yung conventional, solution 1. Okay, so this will just be very simple lang din naman. So, gamitin mo yung summation ng forces horizontal tsaka vertical. Okay, yung mga pakanan, positive. So, pag samasamahin mo lang lahat ng horizontal forces, si P, ano ang horizontal component niya? P cosine 12 degrees. Si N, ano ang horizontal component niya? Take note, ang angle ni N ay 60 degrees from the vertical. So, baligtad yan ha. Dapat N, siya, sine instead of cosine. N sine 60 degrees. Tapos siya ay pakanan, so siya ay negative. Sa 850, hindi naman yan masama. So, equate na natin to sa 0. This will serve as our equation 1. And then, summation ng forces vertical, pag samasamahin mo lahat ng vertical forces, lahat ng pataas, positive. Okay, so unahin mo si P. Si P, ang vertical component niya ay P sine 12 degrees. Si N naman, ang vertical component niya ay N, so baligtad ha, cosine 60 degrees. Tapos pataas siya, so positive.
And then si 850, don't forget to include that kasi vertical force yan. Siya ay pababa, so negative 850. So this will now serve as your equation 2. Okay, so from equation 1, okay, usually ginagawa natin ganito. From equation 1, ilabas mo si P. So ang value ni P, lipat mo si negative n sine 60 sa kabila. So diretso ko na, no? So positive n sine 60 degrees. Tapos i-divide ko both sides by cosine 12 para P na lang yung matira sa kaliwa. So ito divided by ano na to? Cosine 12 degrees. So itong P na ito ngayon, i-substitute mo ito to equation 2. Doon sa P na equation 2. So yung P niya ay ito, substitute natin. Okay, so n sine 60 over cosine 12 degrees. Okay, and then yan yung P, no? Okay, and then multiplied by yan by sine 12 degrees plus n cosine 60 degrees minus 850 is equal to 0. So you may now input this on your calculator. So n sub b, so yan yung ano natin, unknown. So you can use yung alpha x. And then i-fraction na siguro natin. Lagyan na natin ng parentheses. Okay. And then sine 60. Okay. And then cosine ng 12 degrees. Okay, parentheses. And then sine ng 12 degrees. Okay. Plus kay alpha x ulit para dun sa unknown na n. Cosine 60. Okay. Minus 850. So equal natin. Equate natin sa, sorry. Oops. Alpha ito. And 0. Okay. So shift, solve. Okay. So ang lumalabas na sagot dito, class, ay 1242 point. So yung value ng n natin ay 1242.54585. Okay, unit natin power. Pwede mo na ito i-box. So ito na yung n. And then since na-solve na to, you can now solve for p. So yung p naman natin, okay, substitute mo lang yung n na nakuha natin. Okay, so ang gawin natin, store siguro natin yung value nito. Kay A, okay. Ayun, so na-store ko na siya kay A. And then substitute ko siya dito kay kay n dito. So yung n natin is yung in-store ko kay A. And then times sine 60 over cosine nung 12 degrees. Okay, press equal mo na. Okay, ang lalabas sa sagot ay 1,100. 1,100.1 11646 na lang, no? Ayan na yung mga pinapanap sa problem na to. Okay, so you can also solve this problem using yung second solution natin. Okay, so I'll leave that to you. Okay, you can try solving this using yung rotation of axis at saka yung force triangle natin. Okay, just to check, no, itong nakuha natin ng mga sagot. Okay?